ano, wala na dito tsaka may apostol. Sige na nga, mamaya na, busy kami. Yung papel po ng pinulapan, meron Busy po. kami sa mga bata. Yung national ID niya po, hindi pa po nakuha, Ma'am Chris. Ang meron na po sa kanya, barangay. Okay lang yan. I-xerox Kasi nyo lang nabagsak ko eh. yung papers. I-xerox nyo lang yung papers ng national ID niya. Tatanggapin na yan for release. Nakatood na naman. Ayun na, pag-program yung signal mo. Teka, mag-ano ko sa wifi. Ayun na. Maya na. So, ayan guys. Magpapail tayo ng ating for OEC. Dahil meron tayong magpa-flight on March 29, Saturday. So, meron na silang mga ticket, pero wala pa silang OEC. Kaya ipapail ko na sila. Naayos ko na yung kanilang papers. So, ano pala, regarding dun sa nagbabalak mag-apply bilang domestic worker sa Dubai and Malaysia. Actually, ngayon stop yung ano ko, yung Malaysia ko kasi mabagal mag-visa yung counterpart namin doon. So, Dubai, meron tayong Dubai. Pero ang salary is $400 US. Ano yan? DMW implemented law para sa mga domestic worker. So, yung nagtatanong sa akin ng salary na 1,700 dirhams, 2,000 dirhams. Ganito kasi yan mga dears. Depende kasi yan sa employer. For example, dun sa minimum na salary na $400 US, kung gusto kayong bigyan ng employer ng mas mataas dun, is goods yun. Depende kasi yan sa mga employer kung mag-offer sila ng mas mataas na salary or ang gusto lang nila is yung implemented law na $400 US. So, ayan ang reason kung bakit every time na nag-a-ask kayo kung magkano ang salary ng Dubai namin, is kasi mahirap naman ako magsabi ng salary na tawag dito, $500 US or $600 US kasi hindi naman yun ang implemented law para sa ating mga domestic worker. So, dun lang tayo sa totoo. So, ngayon, kung may mag-interview sa inyong sponsor, lalo na sa mga ex-abroad ng Dubai, at kayo at inyong napagkasunduan na mas mataas doon yung magiging salary mo, goods yun. Pero, hindi kami pwedeng makialam kasi doon kung magkano talaga yung sa inyong salary na employer. Lalo na kung sinusunod naman nila yung $400 US. So, ayan ang reason para dun sa mga nagtatanong kung bakit $400 US daw. Mga na-deployed namin na mga... Samantalang sumasahod daw sila ng ganito ganyan. Kasi depende yun sa employer kung okay sa kanila. Mahirap kasi magsabi ng salary. Tapos, ang makukuhang employer is ang gusto lang na ipasahod is yung nasa contract. Diba? Doon na lang tayo sa talagang nasusunod. So, ayun guys, 24 to 38 years old for the first timer. Meron tayong Malaysia, wala tayong Malaysia. Meron tayong Dubai, Oman, Saudi, Kuwait, Bahrain, and Qatar. Past deployment tayo ha. And para naman doon sa mga ex-abroad, 26 to 44 years old, passport holder ha. So, ayan, kung naghanap kayo ng legit agency at past deployment, ayan, i-message nyo na ako. Huwag na kayong magdalawang isip hanggat hindi pa kayo na overage. Kasi ang dami nagme-message sa akin na overage na. Ang daming gustong mag-abroad pero overage na. So, kaya kung ikaw ay hindi pa overage at nasa legal age na, mag-apply ka na. So, dito ka sa legit na agency and past deployment at ako mismo ang mag-a-assist sa'yo. So, yun lang guys. Happy Monday!